Hi! Welcome back to my channel, gorgeous people! Today is a special day dahil birthday po ng aking asawa na si Jordan at nag-request po siya ng beef and pork caldereta sa gata. So here you go for our ingredients. September 16 ang birthday niya, so mean to say, late upload. So isa lang natin ang kawali, pagkatapos lagyan natin ng mantika, painitin lang po natin at pagkatapos niyan, pwede tayong mag-gisa. Unahin ng bawang, tapos isunod ang sibuyas. So normally kapag ulam, inuuna ko yung bawang, tapos sunod yung sibuyas. Pero pag mga pasta, inuuna ko yung sibuyas bago yung bawang. Tuloy lang natin ang pagigisa. Pagka golden brown na si bawang, di ba isusunod natin yung sibuyas. Tapos pag medyo translucent na siya, that's the time that we can add red bell pepper or green bell pepper. Depende sa inyo kung anong gusto niyo. So ako, habang nagigisa, nilalagyan ko na siya kaagad ng patis. May nagturo lang sa akin na nagtatrabaho siya sa hotel. Igisa or haluin natin mabuti para evenly mixed yung patis. Tapos pwede na natin isunod yung kalahating kilo ng baboy. Tuloy lang natin ang paghahalo at pagkisa. Tapos pagkatapos niya, pwede natin siyang takpan. Roughly after 2 minutes ng pagkakatakip, i-check natin. Tapos pwede na natin ilagay yung half kilo ng baka. So, yung baka, pinakuluan ko na yan. Para mas mabilis siyang lumambot. Tapos, pagkatapos niyan, lagyan na natin siya ng asin. Tapos, syempre, ang kasunod niyan ay yung paminta. So, ako, yung style ko ng pagluluto, yung pagsisiso niyan, sinasabay ko siya sa paggigisa. And then, i-cover mo siya. Tapos, bilang ka, 1, 2, 3, magic! Charis lang. Hindi ko kasi na-i-film yung paglalagay ng patatas, ng carrots, tapos tomato paste. So, ayun nga, diba? Pagkalagay mo ng baka, takpan mo ulit siya. After 2 minutes, check mo siya kung medyo malambot na yung baboy. Pwede mo na ilagay yung patatas, tapos yung carrots, tomato paste, nilagyan ko na rin siya ng konting tubig, tapos ihalo mo lang, tapos itong liver spread. So kapag well mixed na yung liver spread, haluin lang natin siya ng mabuti, tapos isimmer natin siya. Sa mahinang apoy lang ha. And then dito na rin yung part na nilagay ko siya ng cheese, yan, si Tita Meg yan. So kapag medyo tinamad ka, pwede mo naman yung isang buo, ilagay mo na dyan, charat lang. So yung cheese na ginamit ko, yung Eden cheese, yung malambot lang. Nasa sa inyo kung anong cheese yung gusto nyo. Yung purpose naman yan ay para mas maging extra creamy yung caldereta. Kasabay din pala ng patatas at carrots yung siling haba. So, di ba ang mga caldereta ay maaanghang. And then, kasunod nyan yung gatana. Purong gatana yan, wala ng tubig para mas thick yung consistency ng sabaw. And then, let it simmer hanggang sa tuloy na siyang lumambot at maluto. Tapos may magic ulit yan. Tadaan! Charot lang. So, here's the finished product. Tapos, i-plating mo na yan. Tapos, pwede nyo na siyang ihain. So, anyways, thank you for watching. And follow, like, and subscribe. Mom and everything in between. Goodbye!